Hindi mailarawang pagsubok ang hatid ng pandemya sa lalawigan ng Cotabato. Mula sa mga unos na pinagdaanan nito sa mga nakalipas na taon, tila hindi nilulubayan ng kalbaryo ang probinsya. Ang mga ito ang sumubok sa tatag ng bawat sektor ng komunidad, kabilang ang sektor pangkalusugan. Sa pagsisimula ng COVID-19 pandemic sa Cotabato, lumitaw ang kakulangan sa kanilang healthcare system. Aminado si Dr. Rabayan na noong unay hindi talaga handa ang kanilang lalawigan. Unlike kasi we have SARS before, di ba? But then SARS was easily talaga na contain kaagad siya. It did not go into a pandemic status. Ito siya dumating. So yung facility as to managing yung mga sinasabi natin na viral infection na nagiging pandemic, hindi talaga siya ready. Ang pagpapatupad ng 14-day quarantine sa mga papasok sa lugar ang nakita nilang paraan upang kahit papaano'y mapigilan ang virus, habang patuloy ito sa pagsisikap na makabuo ng sapat na health facilities. Bunsod ng kakulangan sa pasilidad kapag kinakitaan lamang ang isang individual ng sintomas habang naka-quarantine, doon lamang ito ititest. Ang mga specimen ipinapadala pa sa Research Institute for Tropical Medicine sa Maynila. Dumating yung point na we have to use the C-130 for the specimen para lang mapadala sa Manila. So, ang results matagal. Ang Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City ang naging referral hospital ng Cotabato Provincial Health Office para sa mga COVID-19 patients. Isa ito sa mga unang nagkaroon ng RT-PCR machines, ang equipment ang ginagamit sa pag-test ng mga specimens ng suspected COVID patients. Bagamat 3 oras ang layo nito mula sa Kidapawan City, mas mainam na umanong ito kumpara sa dating sitwasyon na ipinapadala pa ang swab sample sa Maynila. Maliban sa testing laboratory, problema rin ng Cotabato ang kawalan ng akmang isolation units para sa mga confirmed COVID cases. Unang nagsilbing isolation facility ang University of Southern Mindanao, ngunit batid ng pamahalaang panlalawigan na kinakailangan itong magtayo ng proper building para rito. Hindi kasi pwede na walang isolation facility intended for COVID confirmed cases. So nakita yung Lang District, which this one is a new building under the HFEP or the Health Facility Enhancement Program of the DOH. Inabot ng 7 buwan ang pagpapatayo ng 26-bed isolation facility na ito na nagkakahalaga ng 30 million pesos. 2 sa isolation units nito ang nakalaan para sa critical care patients, habang ang nalalabing rooms para sa mga mild to moderate confirmed cases. So pag mild naman po, confirmed case na mild sa quarantine facility lang, no? Municipal quarantine facility, temporary treatment monitoring facility, or sa barangay facility. Pero pag moderate cases po, ina-admit po natin sa lang. Pag severe po ang case, confirmed case ng COVID and severe, ang referral po natin nasa Cotabato, sa Cotabato Regional Medical Center. Bagamat nakapagpatayo na ng proper isolation facility ang provincial government, problema pa rin ang mabagal na pagproseso sa mga specimens. Nakita rin kasi as with the governor na yung nag-isolate ka na, minsan matapos ka na lang na kanyang isolation, hindi pa lumalabas yung results. So sabi niya, we really have to establish a molecular laboratory. Sa gitna nito, isang pribadong kumpanya ang nagmagandang loob na sagutin ang mga RT-PCR machines para sa kanilang itatayong molecular laboratory. Nagkakahalaga ang mga ito ng 15 million pesos. Nung time na talagang pinag-iisipan natin talaga kung saan tayo kukuha ng pera para makapag-establish tayo ng ating molecular laboratory, ay may magandang loob naman itong ating EDC, no, na partner natin dito sa North Cotabato. Tumawag po sa atin na, ma'am, ano po yung maitutulong namin, no? At sila po mismo ang nabigay sa atin ng machine, ng molecular, para sa ating molecular laboratory. Complete machine po yon. Kasabay na pinasinayaan ang molecular laboratory ng isolation facility sa Mlang District Hospital noong Oktubre. Dinaluhan ito ni Governor Catamco at ng ilang mga opisyales ng Department of Health. Provincial Interagency Task Force
at mga kinatawan ng Energy Development Corporation. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang license to operate ng mga RT-PCR machines. Upang mas matugunan pa ang problema sa COVID-19 dito sa lalawigan ng North Cotabato, isang isolation facility ang itinayo dito mismo sa Mlang District Hospital. Pinasinayaan din ang isang RT-PCR testing facility na makapagproseso ng humigit kumulang 1,000 swab test. At ang maganda, libre ang mga ito. Habang hinihintay naman ang accreditation ng naturang pasilidad, sumailalim na sa virtual training ang mga medtechs ng probinsya na ma-assign dito. Sa awa ng Diyos, pumasa naman lahat. So, the next stage na naman is yung actual na practical. So, which will be at SPMC. Upang lalo pang siyasatin ang kahandaan ng healthcare system ng Cotabato, binisita ng aming grupo ang Cotabato Provincial Hospital na matatagpuan sa Amas, Kidapawan City. Dito aming nakapanayam ang bagong talagang Chief of Hospital na si Dr. Joel Nelton Sungkad. Bago man sa posisyon, siya naman ang punong abala sa 8 ospital na hawak ng probinsya. Sa ngayon, dahil wala pang naitatayong akmang isolation facility para sa confirmed COVID-19 patients dito sa CPH, mga suspected cases pa lamang ang kaya nitong i-accommodate. Sa loob ng hospital compound, naglaan muna ang pamunuan ng hiwalay na rooms para sa mga ito. Wala naman tayong problem ngayon kasi wala man tayong surge of cases. Yung mga suspected cases namin, na-admit namin dito sa isolation facility namin, which is nandito lang sa hospital compound. Pero yung mga confirmed cases natin is nililipat natin talaga doon sa Mlang District Hospital isolation. Before, we have our own emergency room na may isang tent lang for isolation. But as of the moment, yun po, malaki na yung emergency room natin. No? And our isolation facility is the back of the emergency room. Naka-separate na tayo. It will cater 2 to 4 cases ng mga suspect case for COVID. Pagbabahagi ni Dr. Sungkad at Dr. Lakihon, plano ni Governor Katamko na maging COVID-19 hospital din ang CPH upang mas marami pang makater na pasyente ng lalawigan. The governor have allotted 98 million for next year. It will compose of 1 molecular lab and additional isolation facility. Kasalukuyang itinatayo rito ang 7-bed capacity isolation facility na tinatayang nagkakahalaga ng 25 million pesos. Habang sa susunod na taon, sisimulan ang 98 million peso isolation facility and molecular laboratory. Mas malaki na yun na building kasi kasama na doon yung mga molecular lab at saka yung additional 15-bed capacity na isolation. Bukod sa mga itinatayong pasilidad sa ospital, para sa COVID-19 response, patuloy din ang pagpapalawak ng CPH sa kapasidad nito at makapag-cater ng iba pang atensyong medikal. Sa loob ng compound, makikita ang itinatayong admitting section building kung saan nakadakdang ilipat ang emergency room. Nagkakahalaga ng halos 90 million pesos ang gusaling ito, ang magsisilbing main building ng Cotabato Provincial Hospital. Isinisiguro naman ng pamunuan na hindi makakapasok ang virus sa ospital. Mahigpit na ipinatutupad sa mga papasok ang pagsusuot ng face mask at face shield, gayon din ang physical distancing. Sa pagharap sa health crisis, pag-aamin ng Provincial Health Office, hindi nawawala sa mga frontliners ang mangamba sa panganib na dala ng tungkulin. Hindi mo pa rin nawawala sa kanila yung takot. That's why nga you have really to assure them that they have the supplies necessary para to also to boost their morale, no, yung mga ganon. So nandun talaga. Pero so far naman, at least surviving yung mga yung health system namin. Yun lang din ang ginaano namin sa kanila. Yun lang din ang parang praises namin sa kanila because they're still there, no. Especially naman yung ating nasa field, yung mga nasa mga municipal health offices na mga human resource and to our hospital staff.
Ayon sa tala ng DOH, nasa 7,000 sa mga naitalang kaso ng COVID-19 sa buong bansa, mga healthcare workers. Dahil sa takot ng ibang maliliit na ospital, may mga pagkakataong nagpapasahan ang mga ito ng suspected COVID-19 patients. Ito ang nais na maiwasan ng Provincial Health Office, lalo na't kapag buhay ang nakataya, bawat minuto ay mahalaga. We have this collaboration with the private sectors na parang nagkakaroon kami ng algorithm as to the referral, as to the management, para siguro nasa isip namin na when a certain patient like a COVID suspect will come to the hospital, alam na ng hospital kung ano dapat gawin. Parang we will try to limit pasahan ng patients. Kasi yun yung nangyayari because of fear. Ay, hala, baka COVID ito. So, i-refer ka agad. So, we are trying to, to minimize that para hindi magiging kawawa yung patients. Batid din ng pamunuan ng CPH ang agam-agam ng mga frontliners dito. Kaya't sinisikap nilang maiwasan na mahawaan sila ng virus o ano pa mang karamdaman. Marami na kasi mga provincial hospital na napasukan ng positive cases. But luckily, this hospital, okay lang, wala kaming pumasok. Hindi kami nadatnan ng mga na pasukan ng mga positive na ano. So, yung mga health workers naman natin is hindi naman din ano. So, kompleto naman yung mga equipments and mga ano natin PPEs. Bukod sa pag-boost sa moral ng mga bayani ng pandemya, tiniyak din ng pamahalaang panlalawigan na naibibigay na ang nararapat na insentibo at assistance para sa kanila. During the hazard, of course, namimigay ang provincial ng hazard pay. Sa ngayon, sa frontliners lang naman natin, ay lalo-lalo na po sa mga checkpoints natin, libre po yung kanilang pagkain. Kami po ang namimigay noon ng pagkain nila at meron silang mga yung healthy kits po. Bahagi naman ng enhancement ng healthcare system sa Cotabato, ina-activate din ng Provincial Health Office ang Barangay Health Emergency Response Team. Sila yung magiging in charge on the monitoring sa isolation ng mga barangay facilities. From the start kasi, ginawa talaga natin is orient the BHERT or activate the BHERT. Kasi though they have this, what you call the BHERT, pero minsan kasi wala lang. Batid din nila na dahil sa pandemya, tumaas ang level ng stress ng ilang tao, partikular na yung mga nawalan ng trabaho o kaya na may tinamaan ng sakit. Dahil dito, nagtatag ang Provincial Health Office ng Mental Health Hotline na magiging sandigan ng mga taong sumasailalim sa matinding stress at pagkabalisa. Nag-establish kami ng mental health hotline. Natawa lang ako kasi tinatanong ko yung aking in charge, kumusta na ang mental health hotline? Doon ang tinatanong nila kahit saan magpaswab, para mga ganun. Sige, part na lang siguro yan sa nila, concern. Though it's not a mental health issue, pero siguro dahil sa kanilang apprehension, so kaya nila tinatanong yan sa hotline. So it is in partnership with DepEd. So parang along the way, during the conversation, parang you have a counselor na magsasabi sa iyo this. So we're hoping na gamitin talaga yan ng mga tao. Regular din ang pagpapaalala ng pamahalaan sa mga tao sa dapat nilang malaman ukol sa pandemya. Palagi ring nakaantabay ang mga municipal health offices upang magkaroon ng iisang panuntunan ng mga ito. If really there's going to be a cooperation with stakeholders, actually our leaders are very supportive. No? Si Gov, kahit ano-anuhin mo, priority niya yung address to COVID. And the community, yung cooperation ng mga tao, we are optimistic naman na makokontrol natin siya. Sa mga pagsisikap na ito na inilulunsad ng pamahalaang panlalawigan, umaasa sila na hindi na magdudulot ng mas malaki pang kalbaryo ang naturang virus. Bagamat panakanaka pa rin ang naitatalang kaso rito, giit nila, kontrolado nila ang sitwasyon sa buong lalawigan. April 6 nang may tala ang unang kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng North Cotabato. Sanin nito, puspusan ang ginagawang hakbang ng provincial government para mapigil ang pagkalat ng virus sa buong lalawigan. Nagbunga ito ng mababang bilang ng kaso sa buong North Cotabato na katunayay isa sa pinakabababa sa buong Soc-Sargen region.
Unlad, Pilipinas.